Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkakapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta, "Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ang isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel." Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Marami pong mga tao ay iba't iba ang pagharap sa mga suliranit problema sa buhay. May mga tao na kapag humaharap sa suliranin o problema, hindi makatulog. Kaiisip, they spend a lot of sleepless nights because of the burden, trouble, difficulties that comes along their life and along their way. Kaya po, ikot ng ikot at balisa lagi dahil sa pinagdaraan ng mga pagsubok sa buhay. Subalit may mga tao naman na kapag may mga suliranin, laging tulog. Ito ang pamamaraan nila to cope up in the problem of life. At ang katwiran nila, itulog mo na lang yan. Pero may mga tao naman po, kahit walang problema, laging tulog. At yung iba ay nagsisimbang gabi pa. Natutulog habang naghuhumilya. Tingnan ho ang katabi ninyo. Masabayan, masandal ay tulog. Ngayong gabi pong ito, narinig natin ang kwento kay Jose. Balisa, tuliro, sa isang napakalaking suliranin, sapagkat hindi niya alam kung ano nangyayari sa kanyang buhay at lalo't hindi niya alam kung paano niya ito haharapin. Kapag inilagay ho natin ang ating sarili sa kanyang hinaharap, talagang nakakabalisa. Isipin nyo, ikakasal na kayo, mabalitaan nyo ang inyong pakakasalan ay buntis. At hindi naman kayo ang ama. At ang masaklap nang siya'y magsurit magtanong, ang sinasabi, ang nakabuntis kay Maria'y Espiritu Santo. Sinong hindi matutuliro? At sino ang hindi para pasok ng problemang ito kung paano niya haharapin ang isang napakabigat na hamon sa pagsasama nila bilang mag-asawa? Kaya unawahin nun natin, iba ang tradisyon ng nila ng kasalan.
Ang engagement sa kanila is already contract. May marital contract na once they are betrothed to one another. The only thing that they need to do is to consummate the marriage. Na magsama sila. Pero si Jose at si Maria, though they are betrothed, they are not fully married because the consummation of a husband and wife are not yet happening between them. Kaya ganun na lamang marahil ang tanong ni Jose, totoo ba ang lahat ng ito? Marahil may pagtatanong din siya, bakit nagawa sa akin ito ni Maria? Ano nang mangyayari sa buhay ko? At marahil si Jose, kaiisip ng kaiisip, nakatulugan na niya ito. O mas magandang tingnan, pinatulog siya ng Diyos sa gitna ng tureteng kaisipan na hindi niya malaman kung paano haharapin ang napakabigat na suliranin sa kanyang buhay. God allow him to fall asleep. But God allow it to happen so that he could continue to guide, protect, and prepare Joseph on this huge and profound trouble that he is confronted with, so that the unfolding salvation of God will be realized and will happen in his life. Joseph sleeps with great burden, but when he wakes up, he embraces a wonderful mission. Tinulugan ni Jose ang napakabigat na suliranin. Subalit ang Diyos patuloy na kumikilos para dumatal sa atin ang kaligtasang handog niya sa sangkatauhan. Kaya paggising ni Jose, siya'y bumangon, yakap-yakap ang misyon na iniaatang sa kanya ng Panginoon. Gumising siya nang may panibagong kahulugan. Ang mga suliranin na wala siyang solusyon. Pero dahil ang Panginoon ang nangusap sa kanya sa panaginip, hindi pa man niya alam kung paano magaganap ang lahat ng ito. Ang malinaw sa kanya, kabahagi niya ang Diyos sa misyon na ipinagagawa't ipinatutupad sa kanya. Alam ko po, ang bawat isa atin may kanya-kanyang mga suliranin o pinagdadaanan sa ating buhay. Marami sa atin may suliranin kung paano paabutin ang mga budget o pamemera na kailangan ng ating mga anak. Nung isang araw may lumapit sa akin, Father, pwede bang i-scholar mo ako? And when I ask, bakit ka dyan pumasok? Napakadalaki ng tuition. Noon po kaya namin, pero ngayon hindi na namin kaya. And look at the trouble of this student finding ways to cope up with the financial difficulties and challenges. And I think all of us have that kind of trouble in life. Paano natin pag-aabutin ang kakarampot nating kinikita? At paano natin maitatawid ang mga kailangan natin at kailangan ng pamilya? May mga sigalot at di pagkakaunawaan ng mga mag-asawa, maging ang anak, magulang at magkakapatid. And we are questioning, how can we resolve this kind of problem? Marami yung sa atin, maraming problema sa kalusugan. Kahit anong pagtitiis mo sa iyong sarili, kahit anong maintenance mo,
Parang palala pala ng palala. At parang hindi naman nagkakaroon ng solusyon kahit anong disiplina mo sa iyong sarili. And those troubles and difficulties leave behind us a lot of moment of sleepless nights. Dahil sa ganyang mga pinagdaraanan, katulad din tayo ni Jose, hindi tayo makatulog. Hindi natin alam ang ating gagawin. Paano natin re-resolbahin ang mabibigat na suliraning dumaraan sa ating buhay. God is telling to us now, itulog mo yan. Sa pagtulog ni Jose, hindi naman nangangahulugan ito ng katamaran. Sa pagtulog ni Jose, siya'y nagpaubaya at hinayaan niyang ang Diyos ay kumilos sa mga bagay na hindi kaya at abot ng kanyang kaisipan kung paano malalampasan ang mga suliraning kanyang pinagdaraanan. While Joseph is asleep, God continued to work and unfold the salvation to humanity. Kaya hindi natutulog ang Diyos. Pinagpahinga niya si Jose upang sa gayon maunawaan ni Jose na may mga bagay sa mundo lihis sa kanyang kakayanan, hindi niyang kayang resolbahin sa kanyang pamamaraan at hindi tarok din ang kanyang isip ang misteryosong gawa ng Diyos para sa kanyang buhay. Pero may pangalawa, when he allowed God to speak on his dream, upon waking up, he obeyed the will of God. He get away on his initial plan. He allowed to give way to the plan of God in his life. At yun ang pananagutan. Hindi niya iginiit ang kanyang gusto, ang kanyang plano. Nagbigay daan siya sa plano ng Diyos upang sa gayon ang kaligtasan ng sandaigdigan ay magkaroon ng kaganapan. Noong 2015 po, nang bumisita si Pope Francis sa bansang Pilipinas, doon sa Meeting of Families, kanyang ipinahayag na kapag daw siya ay may mga mabibigat na suliranin, bago matulog, isinusulat niya ito at inilalagay niya sa ulunan ng imahen ng sleeping Saint Joseph. At sa pagtulog niya, hinahayaan niyang si San Jose ang magbigay inspirasyon sa kanya upang magpaubaya, upang magpatiwala at hayaan ng Diyos na manguna sa mga hakbang at desisyon na kanyang gagawin sa buhay. Kaya ho nauso yung imahen ng sleeping Saint Joseph, that all the troubles and burdens that the Holy Father could not resolve, he entrusted it to Joseph, and like Joseph, may he wake up with a much more clearer vision, not his own, but the vision of God for his church. And the only thing that the Holy Father could do is to submit and embrace the will of God, like Joseph, so that everything will materialize, not according to his plan, but to the plan of God in his life. Kaya tayo rin po, huwag nating akuin ang mga bagay na hindi natin kayang yakapin. Aminin natin, hindi natin kayang tarukin ang lahat. There are things beyond our control. Instead of wasting sleepless night,
Joseph is inviting us, itulog mo yan. Pero hindi nangangahulugan na ito'y pagwawalang bahala. Ang pagtulog ni Jose ay malalim na pagtitiwala na ipaubaya sa Diyos upang sa gitna ng bigat ng dinadala, sa ating paggising sa umaga, may panibagong misyon. At ang misyon na ito'y hindi na batay sa aking gusto, plano at naisin sa buhay. Ito'y plano na ng Diyos para sa akin. Kaya kami magkatuwang. At anumang bigat na pinapasan, gumagaan kapag katuwang natin ang Diyos sa ating buhay. Kaya nga ipinakilala ng anghel ang pangalan ng isisilang na sanggol ay Emmanuel. Ano ang kahulugan ng Emmanuel? Ang Diyos ay sumasa atin. Waring sinasabi kay Jose at sa ating lahat, hindi tayo nag-iisa sa pagharap sa ating suliranin. Siya ang ating Emmanuel. Ang Diyos ay sumasa atin. Kaya inaanyayahan tayo ng Diyos, itulog mo yan at hayaan ang Diyos gumawa ng paraan. Ang gagampanan natin ay ang ating pananagutan. So sa mga pagbasa po sa ika-6 na araw na ito ng simbang gabi, tayo ay binibigyan ng halimbawa ni Jose na hindi naman malayo sa ating karanasan. Dumaranas din tayo ng maraming mga suliranin na kumisay wala tayong kapasidad na unawain kung bakit pinagdaraanan natin ito. And Joseph was taught, and all of us, to allow God to take over all these things. What He need to do is to rest. Kaya nga po, sabi dun sa isang saliwakain, may mga bagay tayong magagawang dapat nating isakatuparan. At yung mga bagay na hindi natin kayang baguhin, dapat ating yakapit tanggapin. At kapag ganun, higit na magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating kalooban. Nitong ilang araw ho, nagsesegregate ako ng mga materyales o mga files ng simbahan. At nakita ko po yung unang mga larawan na very bare pa ang ating altar. And to tell you honestly, I am overly burdened by the responsibility na ma-assign sa parokya ninyo. Galing ho ako seminaryo and this is my first parish. I do not know how to be a minister in the parish setting. Pangalawa, napakalaki ng pagawain. I am overly restless how to do things. And upon looking back, lo and behold, this is the first simbang gabi na maayos-ayos ang ating altar. Sabi ko, kung ako'y nagpuyat sa kaiisip, baka buang na ako ngayon. But since God has entrusted me and told me, bahay ko ito, it is my house. You are facilitator. You are not the owner. So what I need to do is to facilitate and allow God to lead me the way of how to administer and minister the people of San Roque. And things happen because of Him. I have a restful sleep and God were able to work His ways. There is a delay sa ating ceiling. It is your house. It does not belong to me. We are facilitating. That's why we could take a good sleep, a relaxful one. Sana po kayo rin makatulog kahit hindi pa kayo nabili ng kalendaryo. Nakasingit pa rin ho. So sana payapat mahimbing pa rin ang ating tulog sapagkat ang Diyos naman ang kikilos. Ang kailangan lang ho natin bumangot ay uin ang pananagutan na makipag-ugnay at makipag-isa to collaborate with God so that things that is impossible will be possible in God's hands.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, pagpalain mo ang katuparan na inaasahan ng iyong sambayanan mula sa iyong pagmamahal. Makamtanawa ang iyong katugunan sa iyong ibinubunsod na idinadalangin at ang tinatanggap na sagot mo ay utang na loob na nawang tanawin sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo'y manaog nawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eucharistia. Humayo kayo't walhati ng Diyos sa inyong pamumuhay. Salamat sa sa Diyos.